Isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Bumagsak ang baso sa marmol na sahig, kasabay ng pagsabog ng libu-libong piraso ng bubog na kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Automatikong niyakap ni Amihan ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Gabi, na napatalon sa gulat mula sa kanilang pagbabasa sa malambot na sofa. "Mommy," nanginginig na bulong ng bata. "Shh! Okay lang, anak. Nandito si Mommy," sagot ni Amihan. Ngunit ang sarili niyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Kanina lang, kapayapaan ang bumabalot sa silid. Ang bango ng nilulutong hapunan at ang mahinang tunog ng kanilang pagbabasa ng isang libro tungkol sa mga kabalyero at prinsesa ang tanging maririnig. Iyon ang pangarap ni Amihan. Isang tahimik na buhay, isang ligtas na tahanan para kay Gabi. Isang pangarap na akala niya ay natagpuan na niya sa piling ni Donato Vergara. Ngunit ang lalaking nakatayo ngayon sa kanilang harapan ay hindi ang Donato na kanyang pinakasalan. Hindi ito ang Dante na may malambing na ngiti at mainit na mga yakap. Ang Dante na nasa harapan nila ngayon ay may mga matang nag-aapoy sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at ang mamahalin niyang suit ay tila gusot dahil sa tensyon sa kanyang mga balikat. "Dante, anong nangyari?" Mahinang tanong ni Amihan habang mahigpit na hawak si Gabi sa kanyang likuran. Hindi sumagot si Dante. Ang mga mata niya ay nakapako sa kanya, puno ng isang damdamin na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng pagkasuklam at pagtataksil. Mula sa likuran ni Dante, lumabas ang anino ni Isabel Velez, ang kanyang personal na katulong. Kalmado ang mukha nito, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May iniabot siyang isang brown na folder kay Dante. "Sir, narito po ang mga dokumentong hinihingi ninyo," sabi ni Isabel sa isang boses na halos pabulungi, ngunit sapat na para marinig ni Amihan. Kinuha ni Dante ang folder nang hindi inaalis ang tingin kay Amihan. Binuksan niya ito, at habang binabasa ang mga papel sa loob, lalong nagdidilim ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinato niya ang folder sa mesang salamin. "Sinungaling ka," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Amihan. "Ano? Dante, hindi kita maintindihan," nalilitong sabi ni Amihan habang unti-unting tumatayo. "Anong laman yan?" "Huwag ka nang magpanggap, Amihan," sigaw ni Dante. At sa pagkakataong yon, napasigaw din sa takot si Gabi. "Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang lihim na itinatago mo, ang totoong halaga ng anak mo." Nangunot ang noo ni Amihan. "Halaga? Si Gabi? Anak natin siya, Dante. Anong pinagsasabi mo?" Ngunit tila bingi si Dante sa kanyang mga salita. Ang galit niya ay hinuhubog ng mga salitang ibinulong sa kanya ni Isabel, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, parang isang ahas na nagmamasid sa lason na kumakalat. Naglakad si Dante palapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay mabigat. Umaalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Napaurong si Amihan. Itinatago si Gabi sa kanyang likuran. Nakita niya ang desisyon sa mga mata ng kanyang asawa. Isang desisyon na malamig at walang awa. "Dante, please!" Natatakot ang bata. Pagmamakaawa niya, hinawakan ni Dante ang kanyang braso ng mahigpit. Napadaing si Amihan sa sakit. Ang hawak na dating nagbibigay sa kanya ng seguridad ay ngayon parang posas na bakal. "Ikaw ang may kasalanan nito," sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pait. "Dadaling kita sa isang lugar kung saan hindi ka na makakagawa ng gulo." "Hindi! Dante, bitawan mo ako!" sigaw ni Amihan. Sinusubukang kumawala. Ngunit huli na ang lahat. Kinaladkad siya ni Dante palayo kay Gabi, na umiiyak na ngayon at sumisigaw ng "Mommy! Mommy!" "Isabel, bantayan mo ang bata," utos ni Dante. Tumangulang si Isabel.
Ang mukha ay walang emosyon. Kinaladkad ni Dante si amihan palabas ng sala, pababa sa isang mahabang pasilyo, patungo sa isang pinto na bihirang buksan. Ang pinto papunta sa basement. Ang malamig at mamasa-masang amoy mula sa dilim ay sumalubong sa kanila. Dante, huwag! Maawa ka! Patuloy na pagpupumiglas ni amihan. Itinulak siya ni Dante papasok sa madilim na silid. Bumagsak si amihan sa malamig na sementadong sahig. Mabilis siyang gumapang pabalik sa pinto. Ngunit huli na. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ang mabigat na pinto. Pagkatapos, ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Kadiliman. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Kinakalampag ito gamit ang kanyang mga kamao. Dante, buksan mo to. Dante, ang anak ko, Gabi. Walang sumasagot. Tanging ang alingawngaw ng sarili niyang boses at ang tibok ng kanyang pusong puno ng takot. Napasandal siya sa pinto at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa gitna ng nakakabingging katahimikan at nakakabulag na dilim, isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, dala ang bigat ng isang pangarap na sa isang iglap ay naging pinakamadilim na bangungot. Umupo si Dante sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang bigat ng mundo ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, nakakalat ang mga papeles, mga ulat ng pagkalugi, mga babala mula sa bangko, mga banta ng pagsasara. Ngunit hindi ang mga iyon ang tinititigan niya. Ang atensyon niya ay nasa isang maliit na silver picture frame sa gilid ng mesa. Isang larawan nila ni amihan noong araw ng kanilang kasal. Ang nangiti ni amihan sa larawan ay totoo. Puno ng pag-asa. Ang sarili naman niyang nangiti ay puno ng ginhawa na para bang sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kanlungan. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang litrato. Paano nangyari ito? Paano ang babaeng nangakong magiging kapayapaan niya ay siya palang magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking takot? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang multo mula sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang tinedier, nakatayo sa labas ng kanilang dating mansyon habang inilalabas ng mga tao ang kanilang mga kagamitan. Nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina at ang blangkong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama, isang taong dating hari ng industriya. Ngayon ay isang taong talunan. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Bulong ni Dante sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa picture frame. Hinding-hindi. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Isabel. May dalang isang tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ito nang marahan sa mesa na parang alam na alam ang bawat kilos na magpapakalma sa isang bagyo. "Sir, kape po," sabi niya sa malumanay na boses. "Alam kong pagod na kayo." Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Ginawa ko ba ang tama, Isabel?" Umupo si Isabel sa silyang nasa tapat niya. Isang kilos na nagpapakita ng pag-aalala. "Ginawa niyo po ang kailangan, sir. Para protektahan ang kumpanya. Para protektahan ang kinabukasan ninyo. Pero ikinulong ko ang asawa ko." "Ikinulong niyo po ang isang banta." Mahinang pagtatama ni Isabel. Maingat niyang binuksan ang kanyang laptop na dala at ipinihit ito paharap kay Dante. "Sir, tingnan niyo po ito." Sa screen, isang email ang nakabukas. Galing umano ito sa isang kilalang international research facility. Nakasaad doon ang isang kasunduan para sa pag-aaral sa natatanging genetic marker ni Gabriel Rosal. Ang pangalan ni amihan ay nakalagay bilang pangunahing contact. "Ilang linggo na niya kayong niloloko, sir," sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng awa. "Habang abala kayo sa pagliligtas ng kumpanya, siya naman ay gumagawa ng paraan para takasan kayo, dala-dala ang pinakamahalagang asset na hawak ninyo ngayon."
Bumigat ang paghinga ni Dante. Ang bawat salita ni Isabel ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang ugat. Pinapatay ang anumang duda at pinapalitan ito ng matinding galit. Ang Jean ni Gabby. Iyon na lang ang pag-asa natin, sabi ni Dante. Halos pabulong. Opo, sir. At alam niya yon. Kaya niya kayo pinakasalan. Dagdag pa ni Isabel. Ang huling salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Dante. Tumingin si Dante sa monitor ng security camera sa kanyang mesa. Nakita niya ang isang maliit na imahe ng basement. Madilim. Maliban sa isang maliit na ilaw sa itaas. Doon, nakaupo sa sahig si Amihan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa isa pang screen, nakita niya si Gabby sa kanyang silid. Tahimik na naglalaro. Ngunit bakas sa mukha nito ang kalungkutan. Isang kirot ng konsensya ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong nawala nang maalala niya ang mukha ng kanyang talunang ama. Ang takot. Iyon ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Takot na mabigo. Takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Takot na maging katulad ng kanyang ama. Biglang tumunog ang cellphone ni Isabel. Sinagot niya ito at nagsalita sa formal na Ingles. The foreign partners are ready. Sabi niya pagkatapos ibaba ang tawag. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mahinahon. They just need definitive proof. A final test. Tumingin si Dante mula sa mukha ni Isabel, papunta sa email sa laptop at pabalik sa imahe ni Amihan sa security camera. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng nagtaksil sa kanya. Ang babaeng may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan o sa kanyang tuluyang pagbagsak. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, dalawang imahe ang nag-aagawan. Ang masayang mukha ni Amihan noong kanilang kasal at ang bigong mukha ng kanyang ama. Ang takot ang nanalo. Dumilat siya at ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Isabel, ang babaeng naging anino niya sa loob ng maraming taon. Ang tanging taong tila nakakaintindi sa bigat ng kanyang pinapasan. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mariin at walang bakas ng emosyon. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng tagumpay na si Dante lamang ang hindi nakakakita. Masusunod po, sir, sagot niya. Tumayo si Isabel at lumabas ng opisina. Iniwan si Dante na mag-isa, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang mga anino ng kanyang hinaharap. Muli niyang sinulyapan ang imahe ni Amihan sa monitor na ngayon ay nakatayo at sinusubukang abutin ang maliit na bintana sa itaas ng basement. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumakbo pababa, buksan ang pinto at yakapin ito ng mahigpit para humingi ng tawad at sabihing isa lang itong masamang panaginip. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang imahe ng kanyang ama, nakaupo sa dilim matapos mawala ang lahat, ay mas malakas, mas totoo. Kinuha niya ang picture frame mula sa mesa. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, dahan-dahan niya itong itinumba hanggang sa ang masayang mukha nila ni Amihan ay nakaharap na sa malamig at matigas na kahoy ng kanyang mesa. Wala nang balikan. Ang desisyon ay nagawa na. Ang oras sa loob ng basement ay tila hindi gumagalaw. Walang bintana para malaman kung umaga na ba o gabi pa rin. Tanging ang malamig na semento sa sahig at ang amoy ng alikabok ang kanyang kasama. Sa mga unang oras, umiyak lang si Amihan hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pagod. At ang pagod ay naging manhid. Ngunit isang imahe ang pumipilit na bumangon sa kanyang isipan. Hindi hinahayaan ng kadiliman na tuluyan siyang lamunin. Ang umiiyak na mukha ni Gabby, ang kanyang anak. Napabangon si Amihan. Hindi siya pwedeng sumuko dito.
Kailangan siya ni Gabi. Kailangan niyang makalabas. Sinubukan niyang suriin ang paligid. May isang maliit na bumbilya sa itaas na nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang mga pader ay gawa sa bato at ang sahig ay semento. May mga lumang kahon at sirang kasangkapan sa isang sulok. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy na may bakal na trangka sa labas. Imposibleng buksan. Napaupo siya sa isang lumang baul. Ang kanyang isip ay naglilibot, naghahanap ng kahit anong paraan. At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang isang tinig mula sa kanyang pagkabata. Ang tinig ng kanyang ama. Anak, kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, laging may liwanag. Kailangan mo lang hanapin kung paano ito sisindihan. Si Mang Ramon, ang kanyang tatay, isang retiradong intelligence officer. Lumaki si Amihan sa mga kwento ng espiya at mga laro ng palaisipan. Tinuruan siya ng kanyang ama ng mga simpleng code, mga paraan para mag-iwan ng mensahe ng hindi nahahalata. Mga laro lang noon, pero ngayon, baka ito na ang kanyang tanging pag-asa. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa labas. Ngunit kanino? Si Isabel ay ahas. Si Dante ay bulag sa galit. Ang ibang mga katulong ay takot sa kanila, maliban sa isa, si Manang Lorna, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na may mabuting puso at palaging may dalang candy para kay Gabi. Siya ang nagdadala ng pagkain para sa kanya 2 beses sa isang araw. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Amihan. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maghintay. Kinabukasan, nang dumating si Manang Lorna, dala ang isang tray ng pagkain, umarte si Amihan na masama ang pakiramdam. Humiga siya sa sahig at umubo ng malakas. Diyos ko, iha! Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Manang Lorna. Mabilis na ipinatong ang tray. Manang, nahihirapan po akong huminga. Malamig po dito. Sabi ni Amihan na may panginginig sa boses. Pakisabi kay Sir Dante, kailangan ko ng gamot. Sige iha, sasabihin ko agad, sabi ng matanda. Ngunit bago ito umalis, hinawakan ni Amihan ang kamay nito. Sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit at lukot na papel. Isa itong pahina na pinunit niya mula sa isang lumang libro na nakita niya sa mga kahon. Dito, gumuhit siya ng isang larawan, isang simpleng drawing ng isang bahay, isang araw, at 2 tao. Siya at si Gabi. Manang, pakibigay po ito kay Gabi. Pakiusap ni Amihan. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Sabihin niyo, drawing ito ni Mami para hindi niya ako makalimutan. Itago niya po sanang mabuti. Tumingin si Manang Lorna sa papel. Pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit na naig ang awa. Tumango siya. Makakarating ito sa kanya, iha. Huwag kang mag-alala. Kinuha ng matanda ang drawing at mabilis na umalis. Naiwan si Amihan na may panibagong pag-asa. Ang drawing ay hindi lang isang simpleng larawan. Bawat guhit ay may kahulugan na tanging ang kanyang ama ang makakaintindi. Ang araw ay may 8 sinag, 8 taong gulang, si Gabi. Ang bahay ay may isang bintanang may rehas, isang kulungan, at sa ilalim ng lupa, kung saan nakatayo ang bahay, may 3 maliliit na tuldok. SOS, ang International Distress Signal. Hindi niya alam kung paano makakarating ang mensahe sa kanyang ama. Ngunit nagtitiwala siya sa kabutihan ni Manang Lorna at sa talino ng kanyang tatay. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Pananampalataya. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya. Napapikit siya. Sinusubukang mag-ipon ng lakas. Bigla, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Mga yabag na hindi katulad ng marahan at mabagal na paglakad ni Manang Lorna. Ito ay mabilis at may tiwala sa sarili. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay umalingaw-ngaw sa silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto
at isang silweta ang tumambad sa liwanag mula sa pasilyo. Hindi ito si Dante. Si Isabel ang pumasok, may dalang isang tray ng pagkain. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang lumalapit. "Kumain ka na, amihan," sabi ni Isabel. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng panunuya. Ibinaba niya ang tray sa sahig. "Kailangan mo ng lakas." Napatitig si amihan sa kanya. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Alam ba niya? Alam ba niya ang tungkol sa drawing? Ang ngiti ni Isabel ay lumawak na para bang nababasa nito ang kanyang iniisip. "Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Manang Lorna. Mula ngayon, ako na ang personal na mag-aasikaso sa'yo." Nakatayo si Isabel sa harap ng isang lumang puntod sa isang tahimik at halos nakalimutan ng sementeryo sa probinsya. Ang pangalan sa lapida ay halos hindi na mabasa. Natatakpan ng lumot at mga bitak ng panahon. Alejandro at Sofia Velez. Ang kanyang mga magulang, wala siyang dalang bulaklak. Tanging ang bigat ng isang pangako na binitawan niya sa lugar na ito. 15 taon na ang nakalipas. Malapit na. Itay, inay, bulong niya sa hangin. Ang hustisya na ipinagkait sa atin, ako na ang kukuha. Ang isipan niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang dalagita, masayang naglalaro sa kanilang malawak na hardin. Ang pamilyang Velez ay hindi lang kasosyo sa negosyo ng mga Vergara. Sila ay matalik na kaibigan, ngunit ang pagkakaibigan ay may katapusan kapag pera na ang pinag-usapan. Isang gabi, umuwi ang kanyang ama na wasak ang pagkatao. Ipinatawag siya ni Don Ricardo Vergara, ang ama ni Dante, para sa isang emergency meeting. Ang meeting na yon ay isang patibong. Pinapirma siya sa mga dokumentong naglilipat ng lahat ng kanilang shares sa mga Vergara, kapalit ng isang pangakong tutulungan silang makabangon. Ang tulong ay hindi kailanman dumating. Sa loob ng isang buwan, nawala ang lahat sa kanila. Ang bahay, ang negosyo, ang dangal. Hindi kinaya ng kanyang ama ang kahihiyan at pagtataksil. Isang gabi, natagpuan na lang nila itong wala ng buhay sa kanyang opisina. Ang kanyang ina, sa sobrang kalungkutan, ay sumunod din makalipas ang ilang taon. Naiwan si Isabel na mag-isa. Dala-dala ang isang galit na kasing init ng apoy. Ipinangako niya sa puntod ng kanyang mga magulang. Pababagsakin na niya ang pamilyang Vergara. Sisirain niya sila mula sa loob, tulad ng ginawa nila sa kanyang pamilya. Nag-aral siya ng mabuti. Pinalitan niya ang kanyang pagkatao. Naging mahusay siya, naging kailang-kailangan. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para makapasok sa buhay ni Dante Vergara, ang aroganteng tagapagmana na walang alam sa kasalanan ng kanyang ama. At ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang lalaking nagngangalang Dr. Marco Rizal, ang unang asawa ni amihan. Aksidente niyang nalaman ang tungkol sa pananaliksik ni Dr. Rizal, isang groundbreaking discovery tungkol sa isang gene na kayang magpagaling ng mga neurological disorders. At ang pinagmulan ng gene na yon ay ang sarili nitong anak. Doon, nabuo ang isang mas malaki at mas masalimuot na plano. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Bumalik si Isabel sa kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Isang video call ang sumagot. Isang lalaking dayuhan na may malamig na mga mata ang lumitaw sa screen. "Everything is proceeding as planned, Mr. Davos," sabi ni Isabel sa matatas na Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. "And the asset? Is it secure?" tanong ng lalaki. "The boy is under my watch. The mother is contained," sagot ni Isabel. "We will be ready for the transfer soon. Just prepare the payment." "Excellent. No mistakes, Miss Velez. Our corporation does not tolerate failure."
Failure is not in my vocabulary, mariing sabi ni Isabel bago pinatay ang tawag. Tumingin siya sa kanyang laptop. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na folder. Sa loob nito ay mga larawan ni Dr. Marco Rizal, mga ulat ng kanyang schedule, mga ruta na kanyang dinadaanan. At ang huling larawan, isang kotse na wasak, nakabaliktad sa isang bangin. Ang opisyal na ulat, aksidente. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpatay kay Dr. Rizal ay ang unang hakbang. Ang pagkuha kay Dante bilang isang kasangkapan ay ang pangalawa. At ang pagkuha sa bata, iyon ang huling piyesa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isa sa mga bagong security guard na siya mismo ang kumuha. Ma'am, may iniabot na drawing si Manang Lorna sa bata kanina. Galing daw sa babae sa basement. Nawala ang nangiti ni Isabel. Kumunot ang kanyang noo. Isang drawing, isang simpleng bagay, ngunit sa laro na kanyang nilalaro, walang bagay ang simple. May kakaiba, isang bagay na hindi niya gusto. Mabilis siyang nag-type ng reply. Get the drawing now. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng mensahe. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling madilim, kasing dilim ng puntod na nasa kanyang harapan. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Vergara. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa mga 60 anyos. Simple ang pananamit, ngunit may tindig na kagalang-galang. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng edad, ay matalas at mapanuri. Ito si Mang Ramon Rosal, ang ama ni Amihan. Magandang hapon po. Nariyan po ba si Mr. Vergara? Ako po ang ama ni Amihan, sabi niya sa gwardiya. Nang marinig ni Dante na dumating ang kanyang biyenan, bigla siyang kinabahan. Hindi ito nakaplano. Papasukin mo siya. Utos niya sa intercom. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sinalubong ni Dante si Mang Ramon sa may pintuan. Dad! Welcome! Hindi po kayo nagsabi na darating kayo. Gusto ko lang sanang dalawin ang mga apo ko, sabi ni Mang Ramon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Si Gabi at si Amihan, nasaan sila? Si Gabi ay nasa kanyang silid, nagpapahinga. Si Amihan naman, masama ang pakiramdam niya, nagpapahinga rin sa itaas. Mabilis na pagsisinungaling ni Dante. Tumango si Mang Ramon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglilibot. Inoobserbahan ang bawat sulok ng sala, ang bawat anino. Ganun ba? Pwede ko bang makita man lang si Gabi kahit sandali? Siyempre, sagot ni Dante. Isabel, pakisama si Gabi dito. Sumunod si Isabel, ngunit bago siya umalis, nagtama ang kanilang mga mata ni Mang Ramon. Isang maikling sandali lamang iyon, ngunit para kay Mang Ramon, sapat na iyon para makita ang isang bagay na hindi tama, isang malamig na kislap sa mga mata ng babae. Habang nag-uusap sila ni Dante tungkol sa negosyo, patuloy ang pagmamasid ni Mang Ramon. Napansin niya ang mga bagong security camera sa mga sulok. Napansin niya ang tensyon sa mga balikat ni Dante. At napansin niya kung paanong nanginginig ang kamay nito habang inaabot ang tasa ng kape. Ilang sandali pa, bumaba si Gabi kasama si Isabel. Lolo, sigaw ng bata at tumakbo para yumakap sa kanyang lolo. O apo, kamusta ka na? Sabi ni Mang Ramon, niyakap ng mahigpit ang bata. Habang yakap niya si Gabi, may ibinulong siya. Nasaan ang drawing ni Mommy? Nakita niya ang gulat sa mga mata ng bata na mabilis na napalilitan ng lungkot. Kinuha po ni Tita Isabel, pabulong na sagot ni Gabi. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang mensahe na natanggap niya mula sa isa sa kanyang mga dating kontak. Isang kasambahay na nagngangalang Lorna, na kapatid pala ng kanyang dating tauhan, ay totoo. May mali sa mansyong ito. Bumalik ang tingin niya kay Isabel, na ngayon ay nakangiti sa kanila. Isang pekeng ngamong ngiti.
Mukhang kailangan ko nang umalis, sabi ni Mang Ramon tumayo. Dante, ingatan mong mabuti ang pamilya mo, lalo na ang anak ko. May diin sa huli niyang sinabi. Makakaasa po kayo, sagot ni Dante. Bago tuluyang umalis, may kinuha si Mang Ramon mula sa kanyang bulsa. Isang lumang silver na kumpit, paborito ni Amihan nung bata pa ito. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa pinto. Na tila ba aksidenteng naiwan. Pakisabi kay Amihan, naiwan ko ito. Babalikan ko bukas. Nang makaalis na si Mang Ramon, nakahinga ng maluwag si Dante. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapanatagan. Habang papunta siya sa kanyang opisina, bigla siyang napatigil. Narinig niya ang boses ni Isabel mula sa loob, nagsasalita sa telepono. The old man is suspicious. We need to accelerate the timeline. Have the transport ready by tomorrow night. Sabi ni Isabel sa matatas na Ingles. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay, kundi matigas at puno ng awtoridad. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Isabel nang makita si Dante. Sir, kanina pa po kayo dyan? Sino ang kausap mo? Tanong ni Dante. Ang pagdududa ay nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan. Yung supplier po para sa bagong project. Nagkakaproblema po sa delivery. Mabilis na palusot ni Isabel. Ngunit hindi na kumbinsido si Dante. Bakit kailangang sa Ingles? At bakit ganun ang tono ng kanyang pananalita? Sinubukan niyang silipin ang cellphone nito, ngunit mabilis itong naitago ni Isabel. Kinagabihan, hindi mapakali si Dante. Ang mga salita ni Mang Ramon, ang kumpit, ang tawag sa telepono ni Isabel. Pumasok siya sa opisina nito nang wala ito, nagbabaka sakaling may makita. Binuksan niya ang drawer ng mesa. Wala siyang nakitang kahina-hinala, maliban sa isang bagay. Sa ilalim ng mga papeles, may isang resibo. Isang bayad para sa serbisyo ng isang private investigator. Walang nakasulat kung para saan, ngunit ang nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang petsa sa resibo. Isang linggo, bago pa man sila ikasal ni Amihan, para saan ang isang private investigator? At bakit kailangan itong ilihim sa kanya? Ang munting binhi ng pagdududa na itinanim ng pagbisita ni Mang Ramon ay biglang nag-ugat at nagsimulang lumaki sa loob ng isipan ni Dante. Habang ang pagdududa ay nagsisimulang kumain sa isipan ni Dante, sa basement, si Amihan naman ay gumagawa ng sarili niyang plano. Ang pagdating ni Isabel bilang kanyang bagong tagapagbantay ay isang malaking problema. Ngunit hindi ito sapat para patayin ang determinasyon sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng gulo. Isang bagay na makakakuha ng atensyon ng lahat. Sa pagdalaw ni Isabel dala ang kanyang hapunan, sinadya ni Amihan na itulak ang tray. Kumalat ang pagkain at nabasag ang pinggan sa sahig. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na sigaw ni Isabel. Hindi ko yan kakainin. Gusto kong makausap si Dante. Sigaw pabalik ni Amihan, umaarteng nagwawala. Wala kang karapatang humiling ng kahit ano, sabi ni Isabel. Kumuha ng walis para linisin ang kalat. Habang nakayuko ito at abala sa paglilinis, nakita ni Amihan ang pagkakataon. Isang maliit na piraso ng basag na pinggan ang gumulong malapit sa kanya. Mabilis niya itong dinampot at itinago sa kanyang likuran. Kinagabihan, ginamit niya ang matulis na piraso ng pinggan. Gabi-gabi, habang tahimik ang buong bahay, unti-unti niyang kinaskas ang paligid ng lumang seradura ng pinto. Ito ay isang mabagal at mahirap na trabaho. Ang kanyang mga daliri ay nagkasugat, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay si Gabi. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay narinig niya ang isang mahinang click. Maluwag na ang seradura. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Ang pagkakataon ay dumating ng gabing iyon. Narinig niya ang komosyon sa itaas. Mga sigawan. Tila may nag-aaway. Ito na ang senyales na hinihintay niya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang pinto.
Bumukas ito. Malaya. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Maingat ang bawat hakbang. Nakikinig sa bawat tunog. Sumilip siya sa pasilyo. Walang tao. Tumakbo siya ng walang ingay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang target niya, ang silid ni Gabby sa ikalawang palapag. Habang paakyat siya sa engrandeng hagdanan, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto. Ang library. Nagmula doon ang isang sinag ng liwanag. The plan is compromised. The old man was here. Narinig niyang sabi ni Isabel sa telepono. Napahinto si amihan. Ang tatay niya. Dumating ang tatay niya. Isang alon ng pag-asa ang bumuhos sa kanya. No, we can't wait. We have to move tonight. Dante is starting to ask questions. Patuloy ni Isabel. Lalampasan na sana ni amihan ang pinto nang isang pangungusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Narinig niya ang isang mahinang tawa mula kay Isabel. Isang tawa na nakakakilabot. Don't worry about the loose ends, sabi ni Isabel sa kausap nito sa telepono. This will be clean. Yes, the same way I took care of her first husband. No witnesses. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig, direso sa kanyang puso, na parang isang matulis na punyal. The same way I took care of her first husband, ang kanyang Marco, ang aksidente, ang pagkawala, ang sakit. Hindi ito aksidente. Isa itong pagpatay. At ang babaeng nasa loob ng silid na yon, siya ang may kagagawan. Ang lahat ng takot na naramdaman ni amihan sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Ito ay napalitan ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang nag-aapoy, dalisay na galit. Ang kanyang misyon ay hindi na lang para iligtas si Gabby. Ang kanyang misyon ngayon ay para sa hustisya. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, hindi niya namalayan na ang kanyang kamay ay nanginginig. Nahagip nito ang isang porselanang florera na nakapatong sa isang maliit na mesa sa tabi ng hagdan. Ang tunog ng nabasag na florera ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng library, biglang natigil sa pagsasalita si Isabel. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Pagkatapos, isang malamig at mapanganib na boses ang marahang nagtanong. Ang bawat salita ay tumatagos sa dilim. Sino iyan? Sa tunog ng tanong ni Isabel, hindi na nag-isip si amihan. Tumakbo siya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig habang mabilis niyang tinahak ang hagdanan. Wala na siyang pakialam sa ingay. Wala na siyang pakialam kung mahuli man siya. Isa lang ang tumatakbo sa isipan niya. Si Gabby. Kailangan niyang makuha ang kanyang anak. Narinig niya ang mabilis na pagbukas ng pinto ng library at ang mga yabag ni Isabel na sumusunod sa kanya. Amiha, bumalik ka dito. Ngunit hindi siya lumingon. Ang bawat baitang ng hagdan ay isang hakbang palapit sa kanyang anak at palayo sa halimaw na pumatay sa kanyang asawa. Narinig ni Dante ang pagbasag ng florera mula sa kanyang opisina. Sinundan ito ng mga sigaw. Ano na namang gulo ito? Mabilis siyang lumabas. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay nagiging isang dambuhalang halimaw. Nakita niya ang mga piraso ng basag na porselana sa paanan ng hagdan at nakita niya si Isabel na paakyat. Habol ang isang anino. Ang aninong yon? Si amihan. Isabel, anong nangyayari dito? Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lumingon si Isabel. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat nang makita si Dante. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalkuladong ekspresyon. Sir! Nakatakas siya! Sinusubukan niyang kunin ang bata. Ngunit hindi na naniwala si Dante. Ang resibo? Ang tawag sa telepono. Ang lahat ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Hindi yan ang tinatanong ko. Sino ang kausap mo kanina? Natigilan si Isabel. Nakita ni Dante ang panandaliang pagkataranta.
sa mga mata nito bago ito gumawa ng isang desperadong hakbang. Tumakbo ito sa pader at pinindot ang isang pulang buton, ang panic button ng buong security system. Way! 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 Isang nakabibinging alarma ang umalingaw-ngaw, kasabay ng malalakas na kalabog ng mga bakal na nagsasara. Ang mga bintana ay natakpan ng mga steel shutters. Ang mga pinto ay automatikong nag-lock. Ang buong mansyon ay naging isang kulungang gawa sa bakal at semento. May pumasok na magnanakaw, sir! Sigaw ni Isabel. Sinusubukang pagtakpan ang kanyang kasinungalingan. Kailangan nating protektahan si Gabi. Nakarating si Amihan sa pinto ng silid ni Gabi. Sinubukan niyang buksan ito. Nakalak. Gabi! Anak, buksan mo ang pinto. Si Mami to. Sigaw niya, kinakalampag ang pinto. Mula sa loob, naririnig niya ang umiiyak na boses ng kanyang anak. Mami! Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Niyakap niya agad ang nanginginig na katawan ni Gabi. Okay lang anak, nandito na si Mami. Aalis na tayo. Hinila niya si Gabi papunta sa bintana. Ngunit huli na. Narinig niya ang malakas na pagbaba ng mga steel shutters. Tinatakpan ang kanilang huling daan palabas. Kinulong sila. Bumalik sila sa pinto. Ngunit narinig na niya ang mabibigat na yabag na papalapit. Si Dante at si Isabel. Ginamit niya ang kanyang buong bigat para itulak ang isang cabinet at iharang sa pinto. Bang! Isang malakas na sipa ang yumanig sa pinto. Amihan, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Dante mula sa labas. Hinding-hindi! Lalayo kayo sa anak ko! Sigaw pabalik ni Amihan. Yakap-yakap si Gabi na umiiyak sa takot. Bang! Bang! Ang pinto ay unti-unting bumibigay. Sa labas ng mansyon, huminto ang kotse ni Mang Ramon. Nakita niya ang mga ilaw ng alarma at narinig ang sirena. Sinubukan niyang buksan ang gate. Nakalock. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone as sito ni Amihan. Walang signal. Sa huling malakas na sipa, bumigay ang pinto. Bumagsak ito papasok. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Dante. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at pagkalito. Sa likuran niya, may malamig na ekspresyon si Isabel. Napaurong si Amihan, hila-hila si Gabi, hanggang sa mapasandal sila sa pader. Wala na silang matatatakbuhan. Ito na ang dulo. Tumingin si Dante mula kay Amihan na mahigpit na yakap si Gabi. Papunta kay Isabel, na kalmado pa rin. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Nakita ni Isabel ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dante. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ito. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang heringgilya. Puno ng isang malinaw na likido. Itinaas niya ito. Ang karayom ay kumikinang sa ilaw ng alarma. Tumingin siya kay Dante. Ang kanyang boses ay muling naging malumanay at mapanghikayat. Tapusin na natin to, Dante. Para sa kinabukasan mo. Nakatutok ang atensyon ng lahat sa hiringgilyang hawak ni Isabel. Ang pulang ilaw ng alarma na umiikot sa silid ay nagbibigay ng isang madugong anino sa kanyang mukha. Ginagawa siyang parang isang demonyo mula sa impyerno. Ano yan, Isabel? Tanong ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Pampakalma lang, sir. Sagot ni Isabel. Dahan-dahang lumalapit kay Amihan. Para hindi na siya mag-iskandalo. Pagkatapos, makukuha na natin ang kailangan natin sa bata. Napaurong si Amihan, lalong hinigpitan ang yakap kay Gabi. Huwag kang lalapit. Mamamatay tao. Ang salitang iyon ay tumama kay Dante na parang kidlat. Anong sinasabi mo, Amihan? Ngunit bago pa man makasagot si Amihan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa ibaba. Isang bagay na nabasag. Pagkatapos ay mga sigaw ng mga gwardiya. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Mang Ramon. Mabilis ang kanyang mga kilos. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng bakal
na kinuha niya mula sa nabasag na gate. "Itigil niyo yan!" sigaw niya, agad na pumagitna sa pagitan ni Isabel at ng kanyang mag-ina. "Tatay!" umiiyak na sabi ni Amihan. Ang eksena ay natigil. 4 na tao, bawat isa ay nasa bingit ng kanilang mga emosyon. Si Amihan, puno ng galit at takot. Si Dante, nalulunod sa pagkalito. Si Mang Ramon, handang pumatay para sa kanyang pamilya. At si Isabel, ang kanyang perpektong plano, ay unti-unti nang gumuho. "Sino ka?" sigaw ni Isabel kay Mang Ramon. "Hindi na yan mahalaga," sagot ng matanda. Ang kanyang tingin ay nakapako sa hiringgilya. "Ibagsak mo yan." "Dante, tulungan mo ako," utos ni Isabel. "Ito ang kalaban. Sila ang sisira sa'yo." Tumingin si Dante kay Mang Ramon, pagkatapos kay Amihan, ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Ang purong takot sa mukha ni Gabi. Ang katotohanan ay unti-unting lumilinaw sa kanya. Isang masakit na katotohanan na pilit niyang iniiwasan. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Isabel," mariing sabi ni Dante. "Ang resibo ng private investigator, bago pa man kami ikasal ni Amihan, para saan yon?" Natigilan si Isabel. Ang kanyang huling alas ay nawala na. Ang pagmamanipula niya kay Dante ay hindi na gumagana. Sa kanyang desperasyon, ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho at ang tunay na Isabel Velez, ang babaeng puno ng puot, ay lumabas. Natawa siya, isang tawang mapait at puno ng kabaliwan. "Gusto mong malaman ang totoo, Dante?" sabi niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. "Inimbestigahan ko si Amihan hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa bata. Ang bata na magiging susi sana para makuha ko ang lahat." Anong ibig mong sabihin? "Ang tatay mo, ninakaw niya ang lahat sa pamilya ko." Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Puno ng galit na itinago niya sa loob ng 15 taon. "At ikaw, ang kanyang walang kwentang anak. Ipaparanas ko sa iyo ang dinanas ng pamilya ko. Ang mawalan ng lahat." Hinawakan ni Dante ang kanyang ulo. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang buong pundasyon ng kanyang mga desisyon ay gumuho sa isang iglap. "At ikaw naman," sabi ni Isabel, lumingon kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Akala mo ba aksidente ang pagkamatay ng asawa mo? Napaka-inosente mo. Isang tawag lang sa tamang tao. Isang preno na hindi gumagana. At ang milyon-milyong dolyar na research niya ay halos na pa sa akin na. Kung hindi lang dahil sa'yo at sa pesteng batang yan." Bang! Ang tunog ay hindi galing sa baril, kundi sa puso ni Dante na tila sumabog. Ang lahat ay kasinungalingan. Hindi siya ang biktima. Isa siyang kasangkapan. Isang tanga. Ginamit siya para saktan ang mga taong walang kasalanan. Ginamit siya para sirain ang babaeng minahal niya. Nang makita ni Isabel ang pagkawasak sa mukha ni Dante, alam niyang wala nang balikan. Sa huling desperadong kilos, sumugod siya papunta kay Gabi. Ang hiringgilya ay nakaumang. Ngunit mas mabilis si Dante. Hindi para saktan si Amihan, kundi para protektahan sila. Ginamit niya ang kanyang katawan para harangin si Isabel. Sinalo ang kanyang saksak. Ang karayom ay bumaon sa kanyang braso. "Ah!" sigaw niya sa sakit. Kasabay noon, mabilis na kumilos si Mang Ramon. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Ipinilipit ito hanggang sa mabitawan nito ang hiringgilya. Sa gitna ng kaguluhan, malalakas na yabag ang narinig mula sa labas. Mga pulis. Sinira nila ang nakalak na pinto at mabilis na pumasok sa silid. "Wala kayong karapatan!" sigaw ni Isabel. Sinusubukang kumawala sa mahigpit na hawak ni Mang Ramon. Ngunit huli na ang lahat. Agad siyang pinusasan ng mga pulis, kasama ang ilang gwardiya na kakampi niya. Naiwan si Dante na nakaluhod. Hawak ang kanyang braso,
kung saan bumaon ang karayom. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi sapat para matumbasan ang sakit sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumingon kay Amihan. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ng pagsisisi at ng isang matinding kirot na hindi na mawawala. Amihan, patawarin mo ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad. Hindi ko alam. Nabulag ako. Ngunit si Amihan ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay blangko. Puno ng matinding sakit. Hindi na niya nakita ang Dante na kanyang minahal. Tanging ang lalaking nagkulong sa kanya, nagtangkang sakta ng kanyang anak, at ang lalaking, sa kanyang bulag na pagtitiwala, ay naging kasangkapan sa pagpatay sa kanyang unang asawa. Yakap-yakap niya si Gabby at sa sandaling iyon, alam niyang nagbago na ang lahat. Walang naibabalik, walang naibubuo. Isang linggo ang lumipas. Ang mansyon ng mga Vergara na dating simbolo ng kapangyarihan at pag-asa para kay Amihan ay naging lugar ng kanyang pinakamadilim na bangungot. Ngayon, malinis na ito mula sa kaguluhan, ngunit ang mga pader nito ay tila naglalaman pa rin ng mga sigaw, ng takot at pagtataksil. Nasa istasyon ng pulis si Amihan kasama si Mang Ramon. Tapos na ang kanilang pagbibigay ng testimonya. Si Isabel Velez ay mahaharap sa maraming kaso, kabilang ang pagpatay kay Dr. Marco Rizal, pagmamanipula, at tangkang kidnapping. Ang mga ebidensya na nakita ng pulis sa kanyang opisina, mga encrypted files, email logs, at ang kanyang sariling pag-amin, ay sapat na para itong mabulok sa kulungan. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Mang Ramon. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Tumango si Amihan, ngunit blangko ang kanyang tingin. Ayos lang po ako, tatay. Si Gabby po. Nasa bahay siya ngayon, kasama ang tita mo. Hindi pa rin nakakakain na ng maayos, pero sinisigurado kong ligtas siya. Sagot ng matanda. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Dante. Mahinang sambit ni Amihan. Nakakulong din siya ngayon, sabi ni Mang Ramon. Bilang kasabwat, pero dahil sa testimonya mo at sa mga ebidensya na siya rin ang biktima ng pagmamanipula ni Isabel at siya mismo ang humarap para protektahan kayo, posibleng mabawasan ang kanyang sentensya. Hindi nakasagot si Amihan. Ang larawan ni Dante, nakaluhod, umiiyak, at humihingi ng tawad, ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging halimaw dahil sa takot, at sa huli, ang lalaking naglakas loob na harapin ang halimaw na kanyang nilikha. Ilang araw matapos ang insidente, binisita ni Amihan si Dante sa kulungan. Walang salita ang binitawan sa mahabang sandali. Si Dante ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hindi na siya ang aroganteng negosyante na kanyang pinakasalan. Isa na siyang taong wasak. Amihan, sa wakas ay sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Alam kong walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagpapahirap ko sa'yo, sa anak mo, hindi ko na maibabalik. Bakit, Dante? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding sakit. Bakit mo nagawa sa amin to? Tumingin si Dante sa malayo. Ang kumpanya, ang aming pangalan, ang pagbagsak ng ama ko. Ayaw kong mangyari yon sa akin. Nabulag ako sa takot, Amihan. Nabulag ako sa pagnanais na hindi matulad sa kanya. At ginamit ka ni Isabel, sabi ni Amihan. Oo, sagot ni Dante. Pero hindi iyan dahilan para sa mga ginawa ko. Alam kong walang kapatawaran ang mararamdaman mo at hindi ko yan hihingin. Naintindihan ko ang takot mo, Dante. Sabi ni Amihan, ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Naintindihan ko ang pagnanais mong protektahan ang lahat ng pinaghirapan mo.
Ngunit ang ginawa mo sa amin, hindi ko yan matatanggap. Hindi ko yan makakalimutan. Dahan-dahan, inilabas ni Amihan ang isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa maliit na mesa na naghihiwalay sa kanila. Mga papel ng diborsyo. Napaangat ang tingin ni Dante. Ang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Amihan. Wala nang pag-asa. Kailangan kong protektahan si Gabi, Dante. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay malakas at may tiwala. At ang sarili ko, ayaw kong matakot ulit kami. Tumango si Dante, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko. Sana mahanap mo ang kapayapaan, Amihan. Kayo ni Gabi. Tumayo si Amihan. Hindi na siya lumingon. Lumabas siya mula sa silid ng bisita. Iniwan si Dante na mag-isa, kasama ang kanyang mga kasalanan at ang mga alaala ng isang pag-ibig na kanyang sinira. Habang nagmamaneho palayo si Amihan, kasama si Gabi, na ngayon ay tahimik nang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Ang nakaraan ay napunit na. Ang sakit ay nananatili pa rin, ngunit meron na siyang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likuran nila, at sa mga mata ni Amihan, isang bagong pag-asa ang sumisikat. Isang taon ang lumipas. Ang balita ay kumalat sa buong bansa. Si Isabel Velez ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon, kabilang ang premeditated murder at attempted kidnapping. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo, isang katarungan na matagal nang ipinagdasal ni Amihan. Sa kabilang banda, si Dante Vergara ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Salamat sa kanyang kooperasyon at sa mga testimonya na nagpatunay sa kanyang pagiging biktima rin ng manipulasyon ni Isabel. Matapos ang ilang buwan sa kulungan, siya ay pinalaya at kinailangan niyang magbayad ng malaking multa at magsagawa ng community service. Nawala ang kanyang kumpanya, ang kanyang kayamanan ay nabawasan, ngunit ang kanyang pangalan ay unti-unting nalilinis kasabay ng kanyang sariling paghahanap ng kapayapaan. Si Amihan naman, sa tulong ng kanyang ama at ng mga abogado, ay nakuha ang lahat ng karapatan sa patent ng genetic research ni Gabi. Ito ay naging pundasyon ng isang bagong organisasyon, ang Gabi's Hope Foundation, isang non-profit foundation na naglalayong tulungan ang mga batang may neurological disorders sa Pilipinas. Ngayon, sa isang mainit na hapon sa Manila, nakatayo si Amihan sa entablado, sa harap ng daan-daang tao. Ito ang grand launch ng Gabi's Hope Foundation. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Hindi po madali ang aming pinagdaanan. Sabi niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan si Gabi na masayang naglalaro sa likod ng entablado, kasama ang kanyang lolo. Ngunit sa bawat hamon, natutunan po namin na ang pag-asa ay hindi namamatay. At ang pag-ibig po ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Gabi, na ngayon ay mas malakas at mas masaya, ay tumakbo palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mami, ang galing mo! Bulong ng bata. Ikaw ang inspirasyon ko, anak, sagot ni Amihan. Niyakap din ng mahigpit ang kanyang munting bayani. POV, Dante. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno, nakatayo si Dante. Simple ang kanyang suot at payat na siya ngayon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng kalmado. Nakita niya si Amihan at Gabi sa entablado, masaya at buo. Nakaramdam siya ng isang kirot sa puso, ngunit hindi na ito sakit ng pagmamay-ari. Ito ay sakit ng pagsisisi at sa parehong oras, sakit ng pag-asa. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. May isang text message doon mula sa kanyang dating abogado. Sir, nakatransfer na po ang huling bahagi ng pondo sa Gabi's Hope Foundation. Malaki po ang naitulong ninyo. Maraming salamat po.
Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Ang lahat ng nawala sa kanya, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang pagmamay-ari, ay tila walang halaga kumpara sa nakikita niya ngayon. Ang nangiti ni Amihan, ang tawa ni Gabi, naintindihan niya, ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari. Ito ay pagpapalaya. Ang pagpapalaya sa taong mahal mo upang makahanap ng sarili nitong kapayapaan. Kahit pa nangangahulugan iyon ng iyong pagkawala sa kanilang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsuporta sa kanila mula sa malayo nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahan, tumalikod si Dante. Naglakad siya palayo, tungo sa papalubog na araw sa Manila, POV. Amihan yakap-yakap ni Amihan si Gabi habang tinitingnan nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, rosas at lilang, isang obra maestra ng kalikasan. Mami, magiging okay na po ba tayo? Tanong ni Gabi, nakatingala sa kanya. Hinalikan ni Amihan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Oo, anak. Magiging okay tayo. Matagal na tayong okay. Sa mga mata ni Amihan, makikita ang pag-asa. Ang pag-asa na ang tunay na kapayapaan ay sa wakas ay dumating. Ang kwento ng kanilang sakit ay tapos na. Ang kwento ng kanilang pagbangon ay nagsisimula pa lang. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amihan, Gabi at Dante. Isang paglalakbay na sumalamin sa mga hamon at pagbabago ng puso. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pagsubaybay sa bawat yugto ng pag-ibig na nagpapalaya. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat emosyon, at bawat pagliko ng kapalaran ay personal ko ring pinagdaanan. Naway ang kwentong ito ay hindi lamang naghatid ng kilig at tensyon, kundi pati na rin ng mga aral na nananatili sa puso. Sana'y naiparamdam namin ang tunay na lakas ng pag-ibig, na minsan, ito ay hindi pagkapit ng mahigpit, kundi ang pagkatuto kung paano bumitaw para sa kapayapaan ng mga minamahal. Sana'y nakita rin ninyo ang halaga ng pagpapatawad, ang pagbangon mula sa pagkakamali, at ang walang hanggang pag-asa na laging naroon kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang pagpupugay sa tapang at pagmamahal ng isang ina na handang harapin ang lahat para sa kanyang anak. Lubos po kaming umaasa na naantig ang inyong mga puso at naibigan ninyo ang aming munting handog. Hinihiling po namin ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang inyong bawat reaksyon ay inspirasyon para sa amin na patuloy na gumawa ng mga kwentong magbibigay buhay at kahulugan sa bawat pakinggan. Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento.